the problem here is taas tayo ng taas sa mga sweldo natin mga magawa, which is just right. Pero wala sa implementation, Madam Chair. Meron tayong mga manggagawa na hanggang ngayon 300 pesos pa lang ang sinisweldo. Meron pa nga 280 pesos and yet 695 na tayo and meron pa rin sasahod ng 280 pesos. Bakit? Ngayon, tataasan pa natin 300, so magiging ano na tayo, almost 1,000 pesos. Tataasan na ng 50 pesos ng mga sakim, ng mga manufacturing companies ng another 50 pesos. So parang naglulukuhan lang tayo rito. So it's really the implementation. I've been saying this time and time again, Dole, wake up. Totoo to. Kasi Madam Chair, nag-ikot ako recently sa Kamanaba. Yung mga top 5 biggest manufacturing companies dyan sa Kamanaba area and never ever pa na-inspect ng Dole. At kung meron man doon na sagasaan na na-inspect ng Dole, yung Dole nag-inspect, pumunta lang diretso sa opisina ng HR, paglabas may kasama ng envelope na makapal, hindi man lang kinausap yung mga workers. Kaya nung during the last hearing I was here, I dared Dole na ipresenta sa akin yung pangalan ng mga field inspector sa Kamanaba because hiriting ko sa budget deliberation, pagsisibakin mga yon. Kapag lumitaw na yung mga taong yon, field inspector ng Dole, na hindi ginawa ang trabaho o nagtrabaho, nag-inspect, pero pinalabas nila na binigyan ng passing grade yung in-inspect nila, so ibig sabihin may corruption. Kaya nga ang suggestion ko, Madam Chair, at nandito Secretary Ledesma, from now on, lahat ng field inspector nyo, pagsuotin nyo ng body-worn camera. Totoo yan. Body-worn camera para magkaalaman kung talagang ginawa yung trabaho nyo o hindi. Kasi pupunta doon yung field inspector, Madam Chair, sa halip na titingnan yung work area, kung conducive ba para doon sa mga manggagawa, yung work area nila, tapos yung mga ginagawa nila, kung tama ba, kung safe ba sila, etc. Walang ganun Wala man lang interview sa mga manggagawa. Diretso agad doon sa HR. Pagdating doon sa HR, closed door. Magkikipag-usap ng 1 oras, may kape, may merienda, may lechon, I don't know. Pag uwi, meron ng daladalang envelope na pagkapal-kapal. Ganun po palagi nangyayari, Madam Chair. We have to stop this kind of, I would even say, corruption na siguro. Kasi kung walang korupsyon, wala na magsusumbong ng mga mga manggagawa sa akin. Almost every day, diyan po sa aking action center sa Mandaluyong, pila-pila, and 75 to 80% of those people na pumipila sa akin, mga manggagawa na underpaid, mga security guard na underpaid, mga factory workers na underpaid. Nakakaawa naman sila, tataasan natin yung mga sweldo nila, and yet, hindi natin kaya ma-implement yun. So, Secretary Laguasma, I dare you, kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapadefer ko ang budget ninyo. Promise. Mark my word, I'll walk the talk. Unless kung binago niyo from now on hanggang sa nagkaroon ng budget hearing, give me a list of your people sa Kamanaba at dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong nangyari dun sa kanilang ginawa inspection. At kapag nakita ako na naging tamad sila o wala silang ginawa dun sa kanilang inspeksyon o dinoktor nila, I want their heads sibakin. Punyet, lintik na mga yan. Mainit ng ulo ko. Kasi Madam Chair, nag-inspect ako I went around, nakita ko kalunos-lunos yung kalagayan ng mga manggagawa. Pinagpapawisan, kulang sa safety gear, mainit, walang electric fan, walang ceiling fan, industrial fan, walang boots. Pagkatapos, maliit ang sweldo. Walang benefits. Meron pa, iba yung trato sa mga kababaihan, iba ang trato sa mga kalalakihan. So pag babae, below minimum. Pag lalaki, nasa minimum. Tapos yung pakyawan system, dapat Secretary Laguas, pag-aralan niyo yan, yung pakyawan system na yan.
dahil doon sa pakyawang system, maraming nakakalamang na mga tuso ng mga may-ari ng negosyo. Sa pakyawang kasi, Madam Chair, you have to meet a certain number of, may quota ka, performance mo, a certain number of products na mabalot mo in the case of ikaw ay dun sa repacking. So, yung sinasabi ng mga gawa, they have to work at least 12 to 16 hours para ma-meet lang yung minimum wage. Kasi kung at a regular pace lang sila magtatrabaho, at 8 hours, hindi lang ma-meet yung minimum wage. Hanggang 300 lang sila. So therefore, for them to meet that minimum wage, ulitin ko, 12 to 16, even 18 hours, they have to put. Yun siguro pag-aralan natin. So meron ba nag-inspeksyon na dole para masiguro na wag naman paabutin ng parang magdamagan na magtatrabaho yung manggagawa para lang ma-meet yung minimum wage, mapakain na maayos yung kanilang pamilya. So yun muna, Madam Chair, na gusto ko sa implementation at Secretary Laguesma, I promise you, i-defer ko ang budget ninyo pag hindi nyo pakita sa akin at pag walang nasibak. Gusto ko may masibak dyan sa dole dahil hindi naman magreklamo sa akin yung mga magagawa kung hindi sila naapi. Naapi sila nung kanilang mga employer at naapi pa rin sila ng mga taga-dole. Because if dole's just been doing their job, hindi na dapat sila magreklamo. Nasa pool na agad ng mga field inspector ng dole na, oy, kayong company A, o hindi kayo nagpapasweldo na maayos, napakainit dito, madulas, etc. Na-flag down agad. Bakit hindi? It's either hindi lang ginagawa ang trabaho nila o corrupt sila. So gusto ko may masibak. Pag hindi, i-defer ko ng budget nyo, I promise. So, Hindi ako papayag na ituloy yung budget nyo hanggat hindi kayo mag-ayos-ayos dyan sa dole. Bakit mas mababa ang sweldo namin sa mga probinsya samantalang yung gasolina sa amin mas mataas at mas mura dyan sa Metro Manila? At alam naman natin yung gasolina is driving force sa economy natin. So yun dapat, it has to be put into the factor, especially UDTM, magbantay kayo. At saka isa pa, yung mga dilatang sardinas, kung ano yung presyo sa probinsya, ganun din ang presyo naman sa Metro Manila. Pag manood ka ng sini sa probinsya, pareho rin presyo dito sa Manila. Kumain ka sa SM, ganun din man presyo ng mga pagkain doon. So dapat factor inyo yon, DTI, at kayo nagbibigay ng advice sa National Wage Board. so bilang bahagi, ASEC ka, Ablan, hindi ba ninyo ini-input yan? Na eto nga, yung ibang regions, mas mataas pa pala sa NCR eh. Yes, Madam Chair. Our regional directors confer with their counterparts sa regional boards regarding the prices po of the basic goods and necessities po. Pero ba't ang layo-layo? Halos 700 ang Metro Manila, nasa 400 pa lamang ang BARM, nasa 500 pa lang ang Central Luzon. So, yun nga ang ibig namin maintindihan. Yung Central Luzon, mas mataas di hamak ang cost of living, yung minimum wage nila, bagsak na bagsak. Bakit nagkakaganon? Ano ba formula ginagamit ninyong mahiwaga? Madam Chair, we give our listing to our counterparts in DepDev in the regions, and we defer to the DepDev counterpart there to... Kasasabi lang ng DepDev, hindi naman ninyo pinapakinggan pala. Mag-group chat kaya kayo. Baka sakali magkaintindihan. Nakakatawa kasi sinasabi nung isa na yun, sinabi na nga ni Yusek Edilion na hindi nagkakalayo yung tatlong region, yung Greater Manila. Pero ang layo talaga ng minimum wage. Kung nakaupo kayo sabay-sabay sa National Wage Board, bakit nagkakaganon? Ang masakit pa, Madam Chair, marami sa mga taga-probinsya dahil nalilitan sila sa kanilang sweldo, hindi kaya magbuhay ng pamilya, nagmamigrate sa Metro Manila. Pagdating sa Metro Manila, yun na nga, dumadami ng mga manggagawa na hindi na nakakaroon ng trabaho, nagsasapalaran, minamalas, o kung makakuha mo ng trabaho, below minimum naman. So bumabalik na lang ulit sila sa probinsya. So dapat, ang gawin natin, pag-aralan natin mabuti na baka pwedeng ipantay na lang kung ano sa Metro Manila, ganun din tapos sa probinsya, para yung mga taga-probinsya, hindi na kailangan pa magpuntahan din sa Maynila. Ganun talaga kadalasan, Madam Chair, na interview ko sa programa ko. Galing ng Cebu, galing ng Bohol, umaalis doon or Davao, pupunta dito ng Metro Manila, magsasapalaran kasi napakalit ng sweldo, hindi raw enough para buhay yung pamilya. Walang trabaho. Pagdating dito, nakakuha sila ng trabaho pero inapi naman sila dahil hindi na-implement ng dole yung minimum wage
law natin or kung dumating man dito, wala ng trabaho, wala makita, kaya overpopulated at Metro Manila ng mga gusto maghanap ng trabaho. So that has to be studied by you guys, mga experts dito pagdating sa labor. Kasi sa market, titingnan din natin yung sinasabi yung mababang productivity. Actually, for me, it is not Ang problema, binabaha tayo ng mga imported products from China na napakamura. So bakit pa mag-produce ng maraming mga products yung ating mga companies dito? Sayang lang, hindi makapag-compete doon sa mga murang pumapasok na mga produkto galing China at sa iba pang bansa. Yun dapat magkaroon tayo ng balanse. Kung productivity-wise, I think we're producing enough locally para sa needs natin dito. It's just a matter, siguro kasama na dito yung DTI, DOF, Bureau of Customs, pigilan yung smuggling ng mga cheap imported goods from other countries such as China na hindi pwede makapag-compete yung mga local manufacturers natin dito. Thank you, Madam Chair. Tama rin talagang ang competitive tayo kung ihahambing. Yusek Edilion, you had surefire answer to low productivity. Yes, Madam Chair. Actually, ang kakambal talaga ng if you want to increase productivity, ang kakambal nun is the adoption of technology. Yeah. Pero kapag sinabihan mo na ng adoption of technology, di ba? Parati yes, ma'am. So kasama na dito, syempre yung capital nila to access the technology. Tapos kasama na rin dito yung mga, the utilities para yung kuryente. Kasi pag halimbawa, pag sinabing, di ba? So yun yung mga mga kakambal na dapat meron din tayong karampatang investments to lower the cost of utilities para mas mapatakbo nila yung when you say low productivity, gusto ko lang muna ma-enlighten dito and I stand corrected kung mali ako. Yung low productivity, ang sinasabi nyo dahil kulang sa technology. Are we talking about productivity of products in terms of for domestic needs o productivity para dun sa export? Kasi kung export, wala naman sigurong problema yung mga exporters natin. They have all the technology they want. Wala naman silang palag. Pero ang gusto ko malaman, productivity in terms of local needs, domestic needs. Do we have short productivity on that issue? Mababa? Ang tinitingnan like po what? namin. Sa anong klaseng aspect? Anong sa anong products na low ang productivity natin? Actually, ang labanan po talaga is on competitiveness yung sinabi nga ni Sen Aimee. Kaya nga po yun nga, sabi niya binabaha tayo ng ibang mga products dito kasi for the same quality, makukuha natin ng mas mura. Yung paggaling sa iba. So yun ang isang kailangan nating parang for the same amount of money, dapat mas marami yung pwede nating mabili sana. So, kahit na marami tayong productivity o tataasan natin ating productivity, tataasan natin ating technology, pero kung hindi tayo nagpapa-implement ng tamang wage law natin, yung ating mga manggagawa, produce, kailangan in par with sabihin natin sa ibang bansa, yung productivity na because of technology, etc. Pero kung yung sweldo ng ating mga gawa, hindi pa rin umaasenso, buhay ng ating mga gawa, hindi pa rin umaasenso, so what's the use of talking about more productivity? When our mga kagawa na gumagawa ng productivity na gusto nyong ma-implement, palagi pa rin naapi at hindi na-meet yung dapat sweldong matatanggap nila. So I think it's more on sa competition. We cannot compete from other countries na binabaha tayo rito. It's not because low ang productivity ng mga manufacturing companies natin. I don't think so. Sumusobra-sobra pa. Umikot ako sa mga manufacturing companies. Tambak-tambak sa bodega nila yung mga produkto na pinag-isipan nila kung paano pa i-dispose of yun, kung kanino nila mga kliyente ibibigay pa yun. Wala. For me, maliban na siguro kung sinasabi mo yung pang-export. Pero kung yung pangangailangan natin dito, mga dilata, pagkain, sobra-sobra tayo sa productivity. Well, then that's the time that has to be studied by the government kung ano pwede maibigay subsidy. So, how would you explain itong nangyayaring napakaraming manggagawa from different provinces pupunta ng Manila kasi nga mas mataas daw ang sweldo sa Manila kumpara doon at hindi na kaya magbuhay na maayos sa kanilang pamilya. How would you explain that? Perhaps the same explanation as yung our OFWs go abroad. There is no work there. No, there are works there is no work. No, I'm sorry. Susupal pa rin kita dyan.
napakaraming mga magagawa galing sa iba't ibang lugar at meron ako mga listahan diyan na nag-resign doon sa probinsya, pupunta na Metro Manila para mas mataas daw ang sweldo nila. Now, ang sinasabi niyo po indirect investments, na-appreciate ko yan. Siyempre, turn off sa mga direct investors dito na yung sahod ay hindi competitive kumpara sa ibang bansa. Pero paano may factor in yung mga bilihin? Diba? Paano yung mga pagkain? Halos parehas lang. Tapos sabi mo traffic. Ma-traffic na rin sa mga ibang probinsya eh. Lahat ng malalaking probinsya, ma-traffic na rin. Tapos yung rental doon, halos kapareho na lang, konting hundreds na, 200, 300 ang diferensya. Halos parehas na rin ang presyo. Saka yung presyo ng gasolina sa province, like we talked before, kanina ni Senator Ivy, mas mahal pa nga yung mga gasolina doon sa probinsya, mas mataas. So itong mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, ang tinatamaan doon, o paano naman sila? Diba? So, I agree. Tapos kayo naman dyan sa DTI, mag-monitor naman kayo to make sure na itong mga pagkain sa probinsya na affordables para sa mga maliit nating kababayan. Hindi kayo nagmo-monitor eh. Nagmo-monitor na lang kayo pag may sumbong. Dapat on a regular basis, you do some monitoring to ensure na tama yung yung mga presyo sa palengke, sa mga grocery stores. Siguraduhin nyo na akmang-akma doon sa mga tao na nakatira sa probinsya na mababa ang sweldo. Sang-ayon po ako dun kasi kung tutuusin, yung traffic sa Cebu, mas malala pa yata kaysa sa Metro Manila. Sa EDSA lang tayo dumadaing. Pero doon sa Cebu, ang lalalala. Pero tignan ninyo, halos 700 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Sa Cebu, 500 pesos. Correct. Ang laki naman ng diferensya, pambira naman. Mas malala, maniwala po kayo. Yung Cebu, nakaka 4 hours ako doon. Pupunta lang ng Karkar. Correct. Talagang napakalupit. At mahal na rin yung mga renta ng properties doon. So wag natin gamitin yung sinasabi mo, Mr. Sergio Ortiz, na yung traffic. So karamihan sa mga malalaking probinsya ngayon, traffic na rin, and yet napakababa yung kanilang minimum wage doon. I agree with you. I just mentioned that because That's that right. was not mentioned earlier. Yes. Those are some of the factors for some places. For some Not places. necessarily for Definitely not Cebu po. It's arguably worse than Manila. Correct. Not only Cebu and other big provinces. Oh, yeah. Mas malala the pa. traffic in Cebu. Yeah. Yes po. So, But may I go now to Yes. the topic of yes, we have 2 other sets of bills, no? So I enjoin you to keep our answer short. Let's focus muna on this regionalization issue. Tapusin muna natin to para we can Yes. move on to the blanket minimum wage increase. Although they're all interconnected naman talaga eh. May dagdag ko pa, Madam Chair. Yes, Senator. Yung mga gamot sa Metro Manila, special sa mga maintenance, kapareho din ang presyo ng mga gamot pagdating sa probinsya. So yung mga mahihirap doon, pag may sakit sila, at yung mga mahirap dito, pag may sakit sila, pareho lang yung mga presyo ng gamot sa butika na bibilhin nila. So bakit mas mababa sila samantalang yung presyo ng mga gamot na kailangan nilang bilhin ay kapresyo lang dito sa Metro Manila na mas mataas ang sweldo ng mga minimum wage earner dito. So nakita niyo po yung disparity. Yun po yun eh. No, You have to factor I that agree that there are a lot of but I don't know how they I did think- it, but I think perhaps we need to go back to the National Wage Board and see exactly how they calculate these amounts. At yung sinabi rin kanina na taon-taon, pambira naman taon-taon may wage increase. Alam natin na matindi yung inflation, pero bumaba na. Kaya dapat medyo magkaintindihan ng konti. Ano ba ang minimum na totoo? Kasi ito yung sitwasyon natin. Is there anyone who'd like to add to the regionalization? Otherwise, we can proceed to the other bills po. Yes po. The other manufacturers, PCCI and FFCCI, anybody, local manufacturer? Yes po, please identify yourself. Hindi ko po makita yung pangalan. Okay, Mr. Guerrero po. Magandang umaga po, Madam Chair. I am from the Philippine Chamber of Commerce, Inc. And may babasahin lang ako, mga less than 1 minute lang ho ito. Okay? We respectfully but firmly oppose this proposal of abolishing the
Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, or yung RTWPB. The RTWPB were established by law to ensure that wages are determined based on evidence and the realities of each region. They have reduced disparities across the country and remain the only platform for balanced tripartite dialogue between labor, employers, and government. Abolition will hit our micro, small, and medium enterprises hardest. MSMEs make up 99.6% of businesses, and most are micro enterprises. They cannot absorb abrupt across-the-board wage hikes. Many would be forced to close, resulting in massive job losses. We must also remember that only 10% of workers are unionized. The other 90%, especially those in MSMEs and the informal sector, depend on the RTWPBs for fair and realistic wage adjustments. Finally, the minimum wage is not meant to be a living wage, but a floor, a safety net. If it is pushed beyond what enterprises can sustain, it will lead to unemployment, informality, and exclusion from the labor market. Madam Chair, honorable senators, we therefore appeal to this committee, let us strengthen and improve the RTWPBs, but let us not abolish them. They remain the fairest, most inclusive, and most sustainable way to set wages in our country. And Madam Chair, under your leadership in this committee, we trust that the balance between protecting workers and sustaining enterprises will prevail for the benefit of both labor and the economy as a whole. Marami pong salamat, Madam Chair. Thank you very much, Mr. Guerrero. And I think somewhere in this discussion, there will be a happy compromise to be struck. And among them really is overhauling and strengthening and financing properly the wage setting mechanism here in the Philippines. Tignan natin ang maigi. It doesn't seem to be functioning completely as desired. Yes, Mr. Ortiz. Madam Chair, makasingit, excuse me. Yung sa RTW na banggit, several years ago, I had a friend, Chinese siya, nagmamanufacture siya ng mga damit dito sa Pilipinas. Isa siya sa pinakamalaking manufacturing company at nag-shutdown siya nung dumating yung time na lumakas yung smuggling ng mga RTW, so hindi siya makapag-compete. And I asked him, meron ka bang problema sa productivity? No, wala siyang problema sa productivity. Ang problema sa smuggling nga. So dahil sa corruption, napapayagan yung mga produkto sa China o kung sa mga bansa pumasok dito, hindi siya makapag-compete. Bakit? Kasi nga may mga sweatshop, Madam Chair, sa iba't ibang mga bansa na sobrang mura yung labor doon, bagsak, kung ano pang ginagawa nila. Kaya pag pumapasok dito, hindi natin napipigilan. So ilan na ang alam ko nag-shutdown ng mga companies na RTW sa atin through the years because they cannot compete, not because of productivity. They have enough workforce to produce what is necessary para ma-meet yung needs ng requirements ng kanilang company. It's just because kasama din dyan sa Bureau of Customs na mapigilan yung smuggling, na ma-address yun. Thank you, Madam Chair. Thank you very much. Yes, Mr. Ortiz Luis, please. Just to continue the discussion on the wage board, some reality checks. There are about 52 million in the labor market in the country, and 16% of that is the only one that is affected by what we are doing in the wage board. Out of that 16%, which is roughly about 8 million, 1/2 is the minimum wage earner. So in short, we're talking about wage setting for 4 million. If there is distortion, it becomes about 5 million. Against 52 million, every year we're talking about the minimum wage earners. And we say for the workers, no. The majority of the workers is not affected by what we're doing here. The farmers have no employers. The fisher folks have no employers. The market vendors, the jeepney drivers, tricycle drivers, they have no employers. And small business are. So we're talking about every year, and we always say it's good for the workers. Which workers? For the minority of the workers. And we're going to affect the rest of the
Every year, the farmers are being left behind. Every year, the peasant folks are being left behind. Every time we move it, if there is it's a good thing that the wage board is able to do it in such a way, because everybody and religiously every year, even motu proprio sometimes for some chapters, every year they increase it. The request of the desire of the the Senate last year for 100 pesos was always met already. Last year we increased by 45 pesos, and now 50 pesos, 95 pesos. If we include 2023, it's 125 already, more than what the original Senate bill wanted. And over the years, as I mentioned earlier, since 36 years ago, when we started this, we were the lowest minimum wage in the area. Now we're one of the highest, if not the highest. Doon sa barya-barya binibigay na yun. And when we talk about... Yeah, yung tig 50 pesos over 3 years, hindi biro talaga. Maraming nasaktan. As mentioned, pati yung exporters na may kinikita naman, bigla talagang hirap. At napakaraming trabaho na nawala. We appreciate that po, Senator now, Sergio. Again, with all our problems, with all the challenges, we're last in the ASEAN in investment, in tourism, and even whatever. Even yesterday I was watching, even our stock exchange, Vietnam was... Ang liit-liit na lang, ano? Kung kumpara mo sa Vietnam. Vietnam was 70, I think, doing 70, we are That's correct. $2 million. That's right. And Baliwala na. And one of the things that I encounter traveling in all this administration with the president, when we come to attract, one of the things really is policy environment is difficult to predict in the Philippines. So hard to invest when they change it. And one of the things, as presented by Conrad earlier, everywhere in the region, the setting of wages is done by the executive. Because if we make it legislative we will be adding again to the issue of policy surprises. At least they know already that we have the regional wage board. It's not perfect, but over the years it has worked for us. No accidents in inflation, no accident. We don't want additional adding to all these problems that we have. Okay. So that is the reason why we would like to retain the regional wage board, because it is the most accepted now. It has worked. It's not perfect, but it has worked so far. Thank you.